Welcome back again sa ating sharing for bread of God. In the name of the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Amen. Lord, nagpapasalamat ako sa iyo sa binigay mo sa akin ng pagkakataon upang mananaliksik at malalaman ang karapat-dapat kong maintindihan ayon sa aking panampalataya, lalo-lalo na sa aking religious na Katoliko. Lord, nagpapasalamat ako sa mga bagay na ibinigay mo sa akin upang maunawaan ko ng lubos kung ano ang nagkakarapat-dapat at ano ang dapat na aking pagkasundin at aking pagkatuuhan. Ganun pa man, Lord, nagpapasalamat ako. Alam ko na ang community temple ay kailangan kong matutuhan, ngunit yung aking sariling panampalataya sa iyo, ang temple ng Diyos na nasa puso ko ay nandito sa aking puso. Amen. Brothers and sisters, ito ay temple of community lamang yung aking binabahagi sa inyo. Dapat natin laging tatandaan na ang temple ng Diyos ay nasa puso ng bawat isa sa atin. Yan ang katotohanan na makaligtas sa atin. Ang bawat isa na templo ng Diyos nasa puso ng tao. Hindi yung temple of community ang makaligtas sa atin. Alalahanin natin na ang temple of community, dito tayo makakukuha ng mga dagdag kaalaman at dagdag panampalataya sa mga sarili natin, sa ating panampalataya sa mahal na Diyos. Ngunit wag nating kalimutan na ang totoong templo ng Diyos ay nasa puso natin, nasa sariling puso natin, hindi ho sa templo ng komunidad o mga simbahan. Okay, ipagpatuloy natin yung previous natin na video. Bilang Katoliko Romano, nagasimba tayo pag makakita tayo ng pari at simbahan, sumisimba tayo. Pero ngayon ko nalalaman na ang simbahan pala ng Katoliko ay maraming sanghay ang gumagamit ng sign of cross. Karamihan is kagrupo ng simbahan ng Katoliko, ngunit nagkahiwalay sa tagal ng panahon at may mga sarili-sariling pinuno. Ngunit hindi natin nakikita iyon. Ewan ko sa inyo, brothers and sisters, kung inyo ay napapansin nyo mang ganon. Kasi ako ngayon ko lang naunawaan na ganito pala ang sitwasyon. Kasi ako, pag makakita ako ng Catholic Church, may pari, nag-sign of cross, na sa mind ko na yun is Katoliko Romano. Ngunit akin natutuklasan na hindi pala lahat ganun is kasama ng Katoliko Romano. Kagaya nitong Anglican Church, ito ay ang Cathedral ng Manila, ang St. Andrews, ang marami pa. Ito pala sila ay hiwalay sa Catholic Church, ngunit may sign of cross naman silang ginagamit. Ngunit ang Anglican Church ay bahagi ng simbahang Katoliko noong una. Nung unang panahon, ika-6 na siglo ba yun? 16 na siglo. Ngunit sa patagal ng panahon, ito sila ay dito mo i-search ninyo o kaya pag-aralan, titingnan ninyo, no? Ang Anglican Church na mayroong simbahan rin, may pari, pero ang pari nila ay pwede makapag-asawa. At mayroong mga babae na pwede pari at mag-obispo, no? Ito ay itinatag sa bagong reformasyon sa Europe ni Henry VIII. Yun ang kanyang pinagmulan. Walang papa ang pinuno. Ay may arsobispo at katerburi na may titulo na Primus Inter Pares. Ang mga obispo at mga pari ay may otonomiya sa kanilang mga diocese. Ganon ang pinagmula ng Anglican Church. Nagmula sa Ingles na simbahan noong ika-16 na siglo bilang bahagi ng reformasyon ng Europe. Itinatag ni Henry VIII. Samantala, ang Katoliko Romano, ang orihinal na simbahan na itinatag ni Jesus Christ at pinamunuan ng Papa ng Roma na kinikilala bilang kahalili ni St. Pedro, ay may sentralisadong pamahala sa lihim ng Papa na may otoridad sa buong simbahang Katoliko. Yes, ganon ang Katoliko Romano. No? Sa doktrina ng turo sa Anglican Church, may mga turo na malapit sa Katoliko.
Ngunit may mga pagkakaiba sa interpretasyon. Tinatanggap ang banal na kasulatan sa Old Testament bilang pangunahing batayan sa panampalataya. May biya media o gitnang daan ng approach, pinagsasama ang mga elemento ng Katoliko at Reformasyon Protestant. Hindi kinikilala ang dogma ng mga Immaculate Conception at Assumption ni Mary. Pinapayagan ang mag-asawa ang mga pari kabilang ang mga obispo at ilang mga Anglican Communion. Catholic Church o Katoliko naniniwala sa banal na kasulatan at tradisyon kasama ang mga turo ng mga ama ng simbahan at mga konsiho. Kinikilala ang 7 sakramento, binyag, kaumpel, Eucharistia, pagpapahid ng langis, pag-ordina, pag-asawa at pagpapatawad ng mga kasalanan. May dugma ng Immaculate Conception at Assumption ni Mary. May respeto at devotion kay Mary at mga santo. Hindi pinapayagan mag-asawa ang pari. May mga permanent diaconate para sa mga married men. Wow! Ang sakramento, ang Anglican Church, may duwalang pangunahing sakramento, binyag at Eucharistia, Holy Communion. May iba pang ritos na tinatawag na sacramental, halkampil, pag-aasawa, pagpapahid ng langis, ngunit hindi bilang mga sakramento sa diwa ng Katoliko. Ang Catholic Church, 7 ang sakramento, binyag, kampil, Eucharistia, pagpapahid ng langis, pag-ordina, pag-aasawa at pagpapatawad ng mga kasalanan. Ang Eucharistia ay may doktrina ng transubstantiation. Ang tinapay at alak ay magiging tunay na katawan ng dugo ni Kristo. So yun ang pinagkakaiba. Ang liturhiya at pagsamba, Anglican Church, may liturhiya na malapit sa Katoliko, ngunit may mga pagbabago sa mga ritos at paggamit ng wikang bansa. Ang Book of Communion Prayer ang pangunahing liturgical text. Catholic Church, may Tridentines Mass, Traditional Latin Mass at Novus Ordo Mass in vernacular language. Ang liturhiya ay mas nakasentro sa Eucharistia at may mga ritos na may malaking respeto sa tradisyon. Sa Marys at mga santos, ang Anglican Church may respeto kay Mary bilang ina ng Diyos, ngunit hindi kinikilala ang mga dugma ng Immaculate Conception. May respeto sa mga santo, ngunit hindi sila pinipintakasi o ginagawang mga taga-pamagitan. Sa Katoliko, may malaking respeto at debosyon kay Mary. Kinikilala ang mga dogma ng Immaculate Conception at Assumption. Ipinipintakasi ang mga santo bilang mga tagapamagitan at modelo sa panampalataya. Sa pag-aasawa ng mga pari at obispo, sa Anglican Church, pinapayagan ang pag-aasawa ng mga pari at obispo sa ilang mga Anglican Communion. Ang Catholic Church, hindi pinapayagan ang pag-aasawa ng pari. May mga permanent diaconate para sa married men. Ang Papa at otoridad. Ang Anglican Church, hindi kinikilala ang otoridad ng Papa ng Roma. Ang obispo ng Canterbury ang pinuno ng Anglican Church. Katoliko, kinikilala si St. Pedro at may otoridad sa buong simbahan ng Katoliko. Anglican Church, may mga turo at ritos na malapit sa Katoliko, ngunit may mga pagkakaiba sa panampalatayang sakramento at interpretasyon ng mga turo. Pinapayagan ang mag-asawa ang mga pari at hindi kinikilalang otoridad ang Papa. Sa Katoliko, may sentralisadong pamahala sa ililihim ng Papa, sakramento, dogma na Immaculate Conception at Assumption ni Mary at celibate priesthood. So, just imagine, brothers and sisters, nakikita ninyo ang pinagkakaiba. Ngayon ko lang nga ito nalalaman eh. Ako, nagsisimba ako sa Katedral ng Manila. Nagsisimba rin ako sa ibang simbahan. Pero yun pala, hindi sila bilang sa Katoliko, may pinagkakaiba sila. Pero meron silang pari. Pero iba. Sila ay nasa Anglican Church.
iba rin yung Romano Katoliko, pero mayroong mga pari. Ang pinagkaiba nila, makapag-asawa yung pari. Yung sa Katoliko, hindi. Pero iisang simbahan, ito yung point ko dyan. Bilang ultimo na tao, ultimo na ng palataya, ano? Pag hindi ko ito alam, siyempre Romano Katoliko ako. Pag hindi ko ito alam at malapit ako sa Makati, di sumisimba ako sa Katedral ng Makati. Pero kung malalaman mo pala, ang Katedral ng Makati is Anglican Church. So pag Anglican Church at talakayin mo ng husto, iba siya sa Romano Katoliko. Kasi ang Anglican Church, mula pala ito sa reformasyon ng Europa, no, sa Inglaterra, at tinatag ito ni Henry VIII. Samantala yung Romano Katoliko, may pari din, may ganun din, ano, pero ito ay nagsisimula sa kay San Pedro, di ba? So kung hindi mo malalaman, kung totoosin, ano, bilang ordinaryo na tao, ulitin ko, pamasimba tayo, pang malapit tayo sa Makati, Katoliko tayo, ano, ay simba tayo doon sa may Makati Cathedral. Pero ang nakaunawa at nakakaalam, ang Makati Cathedral is Anglican Church, ay may pinagkakaiba sa Romano Katoliko. So dapat natin yan pag-aralan at alamin kung bakit at ganun. Hahanapin natin sa mga Bible kung paano nagkahiwalay ang Anglican Church at ang Catholic Church. Okay, brothers and sisters, see you again on my next video. Kailangan lang natin na paunawaan at malalaman ang nagkakarapat dapat. Kasi sa atin naman Katoliko, di ba, naniniwala tayo sa sinasabing kay Mama Mary sa mga dugma sa Immaculate Conception, di ba, naniniwala tayo. Pero ang Anglican Church hindi Pero pag tayo magsimba, sisimba tayo doon sa simbahan ng Katedral ng Makati, hindi pala ho yung Katoliko, Anglican Church pala sila, pero may pari sila, ha. Kaya dapat nating malalaman yung ganong bagay. Okay, brothers and sisters, kailangan na natin tuunan ng pansin ang ating temple of community. Yes, lahat naman yan sila nagtuturo ng kabutihan ukol sa mahal na Diyos, pero dapat nating malalaman kung ano ba talaga, di ba? Kagaya ko, ngayon ko lang nalaman na ang Catholic Church, simbahan din yan, may pare. Tapos ang Anglican Church, may pare, simbahan, at yun ang Cathedral de Manila, pero iba pala siya, ibang pinuno. Kasi ang Cathedral de Manila ang nagsimula si Henry VIII sa Inglaterra, samantala yung simbahan Katoliko ang nagsimula ay yung Papa, yun, no? Diba? Diyan natin malalaman yung mga ganitong bagay na tayo, pagkakita natin ng church, ano, ang nagsasign of cross, simba tayo, ay ito, Katoliko ito, Katoliko.